Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo pong muli ay pinagpala ng Diyos sa araw pong ito at tayo po'y makakarinig muli ng Kanya pong salita. Bago po nating tunghayan ang ating pong mensahe sa umagang ito, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa pagkakataong ito na iyong pinagkaloob sa amin. Kung saan, Lord, minsan naman po kaming makakarinig ng iyong salita. At alam po namin na ang iyong salita, Panginoon, ang siyang maghuhubog sa aming mga buhay, Panginoon. At maipapakita mo po, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, yung dakilang layunin mo po sa aming buhay. I-bless mo po, Panginoon, sa araw pong ito, ang lahat po ng mga nanonood, Panginoon, ang makakaabot ng mensaheng ito, pagpalain mo po sila. Salamat po, muli Panginoon, ito po ang aming panalangin, sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, isa po sa mahalagang bagay sa buhay, ang dapat pinag-iisipang mabuti ay ang pagpapasya o desisyon. Dahil kung ano ang didesisyonin mo sa iyong buhay, iyon ang maghuhubog ng iyong kinabukasan. May dalawang ibinubungang desisyon o pagpapasya. Ito'y nagbubunga ng tama at pwede ring magbunga ng maling desisyon. May kasaysayan po sa Bible na nagdesisyon sila at naging mali ang bunga ng kanilang desisyon. Ito'y ang pamilya ni Elimelech. At mababasa po natin yan sa aklat po ng Ruth chapter 1 verses 1 to 5. At kung paano ito naging mali, ito po ang ating pag-aaralan sa araw pong ito. Ayon po sa Ruth chapter 1 verses 1 to 5, nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Ito'y si Elimelech at si Noemi na kanyang asawa. Ang anak nila ay sina Mahalon at Kelion. Sila'y taal na Efrateo o taga Bethlehem, Huda. Ngunit nakipamayan muna sa Moab. Namatay si Elimelech at naiiwan si Noemi, ang 2 niyang anak, ay nakapangasawa ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kelion, kaya't si Noemi ay naiiwang ulila sa asawa at mga anak. So kung papansinin po natin ang kasaysayan, ang pamilya pong ni Elimelech ay nagpasya o nagdesisyon na lisanin pansamantala ang Bethlehem at sila'y pumunta sa Moab. Ang Moab po ay lugar kung saan na pinagmulan po ng lahi ni Lot. So isa po siyang paganong bansa. Iniwan pansamantala ng pamilya ni Elimelech dahil sa nagaganap na tagutom sa Bethlehem. Alam niyo po, ang pamilyang ito ay hindi mahirap para matakot sa crisis na nagaganap sa Bethlehem. Ayon po sa Ruth chapter 1 verse 21, masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. So, maliwanag po na sila po ay hindi mahirap. Ngayon, dumating po yung tagutom, ay natakot po sila at nagdesisyon na lisanin ang lugar na kung saan ito po ang lugar na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. They made a wrong decision. That's why they made a big mistake in their life. So, ang ating pong title sa umagang ito, The Big Mistake. So, bakit big mistake? Kasi nagdesisyon sila ng mali. Bakit nagkaroon sila ng big mistake o malaking pagkakamali? Ito'y dahil sa kanilang desisyon o maling pagpapasya. Sabi po ng dictionary, ang desisyon daw po ay firm or unwavering adherence to one's purpose. Isa daw pong matatag o matibay na paninindigan sa isang layunin. Yun po ang desisyon. Ang naging desisyon ng pamilyang ito ay isang malaking pagkakamali o big mistake dahil hindi nagbunga ng maganda.
Nakita po natin kung anong nangyari sa kanila. Hindi po nagbunga ng maganda. That's why, kikilalanin po natin itong desisyon na ito na isang maling desisyon. Ang kasaysayan pong ito ay magtuturo po sa atin kung paano tayo magdesisyon ng tama at para hindi po tayo magkamali. Yun po ang layunin po ng salita ng Diyos sa umagang ito. Kailan tayo nakapagpapasya ng mali? Ito pong malaking katanungan. Katulad po ng nagawa ng pamilyang ito. Bakit sila nakapag-decide ng mali? O kailan tayo naman, kailan tayo nakakapagpasya ng mali? Katulad din po natin sila. Ang buhay po ay puno ng pagpapasya o desisyon. Ano man ang gagawin natin sa buhay ay pinagdidesisyonan natin. Ultimong yung bagay na maliit ay pinagdidesisyonan niya sa buhay natin. Kaya napakalaga po. So balikan po natin ang tanong, kailan tayo nakakapagpasya ng mali? When we made a big mistake in our life, katulad po ng pamilya ni Elimelech. Sa kanila po, ito po, at sa atin din po, pwede po nating magawa itong mistake na ito. Ang pagkakamaling ito kapag tayo po ay ganito ang ginagawa natin. Nakakapagpasya tayo ng mali kapag hindi mo na isinama ang Diyos sa desisyon mo. So yan po ang maliwanag na nagawa po ng pamilyang ito. That's why nakapag-decide po sila ng mali at nagbunga po ito ng pangit sa kanila pong mga buhay. So mga kapatid, isa po sa dahilan kung bakit nakakapagpasya ang tao ng mali dahil kapag nagdesisyon, hindi sinasama ang Panginoon. Kaya sabi nga po ng ating verse kanina, verse 1, sandali muna silang nanirahan sa Moab. Actually, hindi sila mahirap para matakot. No? So, they decide to leave Bethlehem sa sarili nilang pasya. Ano po ba ang palatandaan o senyales na kapag nagdesisyon ka, hindi mo nakasama ang Panginoon, which is nagiging maling desisyon. Kasi hindi na nila napansin na literal na buhay na lang ang kanilang iniisip. Ang security nila ay hindi na sa Diyos, nasa material na bagay na lang. Pansinin po natin ang kanilang mga pasya. Kaya ang pasyang ito ay napapatunay na hindi talaga kasama ang Diyos sa kanilang buhay. Kapag physical at material na lang ang laman ng isip at puso ng isang tao, hindi na niya isinasama ang Panginoon sa buhay niya. That's why, yun po ang kanilang ginawa. No? Yun pong nangyari sa kanya. Nung mag-decide po sila, wala na si Lord, di na kasama si Lord. Kasi puro na lang pang-material, pang-physical, yung inaalala nila sa buhay. No? Dahil meron itong famine, merong tagutom, sinisecure nila yung kanilang katawan, yung kanilang pangangailangang physical. Hindi nila naisip yung spiritual na bagay. So, kaya nga ang desisyon nila, hindi na nila kasama si Lord. Kaya ito po ay maling desisyon sa buhay at nagbubunga ito ng pangit. Ang desisyon dapat ganito. Dapat si Lord ang security ng tao, hindi material na bagay. Sabi nga po sa Isaiah chapter 12 verse 2, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Yun dapat ang maging pananaw ng tao. Ang security dapat ng tao sa Diyos. Doon natin hanapin ang seguridad. Hindi doon sa material na bagay. No? Yun po ang maling nagawa po ng pamilya ni Elimelech. Ang taong naglalagak ng seguridad sa Diyos ay ang taong sumasa kanyang Diyos. Yun po ang totoo. Pero kapag ang tao wala na yung security niya, it means hindi mo na siya kasama sa buhay mo. Kaya nga sabi po ng Panginoong Hesus Kristo, sabi ni Jesus in Matthew chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang Panginoon Hesus mismo ang nagsasabi na hindi pwedeng mabuhay ang isang tao sa physical na aspeto lang. Yun po ang ginawa lang po ng pamilya ni Elimelech. Maling desisyon. Kasi puro physical aspect lamang po ang pinagukulan nilang ng pansin o tiningnan sa kanilang buhay. Wala na yung spiritual. Kasi ang buhay natin, sabi nga ni Jesus, hindi pwedeng mabuhay lamang sa physical na aspeto ang tao, kundi mabuhay din siya sa spiritual na aspeto. Kaya sabi niya,
Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sabi po ng John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Kung hindi tayo nakaugnay sa Panginoon, kung hindi natin kasama si Lord sa buhay natin, sabi niya, we can't do nothing. Hindi tayo makakapagpasya ng tama sa buhay. Kasi si Lord, ang Diyos na marunong, Diyos na makapangyarihan. Hindi limitado ang kanyang alam na tayong tao ay limitado ang alam natin. Kapag kasama natin siya, tiyak na makakapagpasya tayo ng tama at magbubunga itong na maganda sa buhay natin. Hindi tulad ng pamilya ni Elimelech. So mga kapatid, napakaganda pong lesson ang binibigay po sa atin ng Panginoon para hindi tayo magkamali sa buhay. When we made a decision, we need to recognize the Lord. Kailangan isama mo si Lord para mapabuti, para maituwid tayo doon sa tama. Kaya nga sabi niya, huwag kang magpapasya ng anuman sa buhay mo na hindi mo kasama ang Panginoon. Anuman ang pagpapasyan mo sa buhay, isama mo ang Panginoon para hindi ka magkamali. No? Yun po ang malaking pagkakamaling nagawa po ng pamilya ni Elimelech. Pangalawa po, kailan tayo nakakapagpasya ng mali? Kapag umalis ka sa promised land. No? Sila po, umalis sa promised land. They made a big mistake because iniwan nila ang promised land. Sabi niya, sandali munang nanirahan sa Moab. Iniwan nila. Hindi sila dapat matakot, pero natakot sila doon sa tagutom. Umalis sila doon sa promised land. Ipinangakong lugar ng Panginoon sa kanila. Ang Israel, ang promised land ay ang pinangako ng Diyos sa mga Hudyo na iniwan ng pamilyang ito. Ang theological meaning po ng promised land, una, place of blessing kapag nanatili ka. Place of judgment naman kapag umalis ka. No, yung kanilang pag-alis sa promised land ay pagtalikod, ay tanda ng pagtalikod sa mga pangako ng Diyos. Kaya nung umalis sila, dumanas sila ng kahirapan. Bago sila umalis ng Bethlehem, mayaman. Pero naghihirap sila because they lived the promised land. No? Umalis sila sa lupang pangako. Ang promised land ay place of prosperity, security, place of security na hindi dapat iniiwanan. At ito ang ginawa ng pamilya ni Elimelech. Ang ating promised land ay hindi literal na lupain. Ito po maganda. Meron tayong promised land gaya ng Israel. Ang ating promised land hindi literal na lupain. Siya lamang naman ang may-ari ng lahat ng lupain sa buong daigdig. Ito'y ang Panginoon na dapat hindi iniiwan, hindi lumilisan sa promised land, which is the Lord. Sabi po niya in Psalms chapter 24 verse 1, ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ating Panginoon. So, ganyan pala siya ka-powerful. Yung Diyos natin, yung promised land natin, hindi siya literal na lupa, siya yung may-ari ng lahat ng lupa. That's why sabi ko nga po, bakit ka magpapasya na lumayo sa Panginoon kung yamang yan ang kanyang kakayahan? Siya po ang may-ari ng lahat ng lupa dito sa mundo. Yun yung promised land po natin, si Lord. Sa kanilang panahon, promised land yung Israel. Hindi dapat iniiwanan. Ngayon, ang panahon natin, ang promised land, si Lord, na dapat hindi rin iniiwanan. Lesson, anong lesson? Huwag kang aalis o lalayo sa promised land o huwag kang lalayo sa Diyos dahil hindi ka mapapabuti kapag lumayo ka. Tama nga po. Pag lumayo ka sa promised land, which is the Lord, hindi tayo mapapabuti at hindi tayo makakapagdesisyon ng tama sa buhay kapag malayo ka sa Panginoon. Apart from me, we can do nothing. Yun po ang totoo. So kaya po nakakapagpasya ng mali ang isang tao, kagaya ng pamilya ni Elimelech, lumalayo kasi sa promised land. Lumalayo kasi sa Diyos.
Huwag tayong aalis, mga kapatid. Kung nandyan ka na sa promised land, kung nandyan ka na kay Lord, huwag kang aalis. Huwag mong isipin na lumayo. Huwag mong isipin na lumayo kasi hindi mapapabuti ang buhay natin. Hindi mapapabuti ang buhay mo kapag malayo ka sa Panginoon. Ano yung simptomas o senyales na lumalayo ng isang tao sa promised land o sa Diyos? May mga simptomas po yan. Ito po ang mga symptoms niyan na ang tao ay lumalayo na sa promised land niya, which is the Lord. Kapag ayaw mo na ng mga spiritual activities, no, inilagay ng Panginoon yung mga spiritual activities na yan para tayo po ay lumago sa ating pagiging Kristiyano. Spiritual, yung spiritual natin ay tumaas. Pero kapag ayaw mo na ng spiritual activities, means, mga kapatid, unti-unti ka nang lumalayo sa promised land, which is the Lord. Ano pa? Isa pa, mas enjoy mo na ang earthly things kaysa heavenly things. Kapag mas enjoy mo yung mga bagay-bagay dito sa mundo, kaysa sa mga maka-Diyos na bagay, ay nangangahulugan po, isang Thomas na po yan ng lumalayo ka na sa promised land, lumalayo ka na sa Panginoon, ayaw mo na ang tungkol sa Panginoon. Ano pa? Kapag marami ka ng excuses, pag marami ka ng dahilan, lalo na when it comes to attending church activities, no? Ang dami mong excuse. It means po yan, nangangahulugan po yan, ay unti-unti ka nang lumalayo sa promised land which is the Lord. At tiyak, hindi po yan makakabuti sa atin. Pangatlo, mga kapatid, kailan tayo nakakapagpasya ng mali? Kapag nawala ang ating tiwala sa Diyos. Ito po ang malaking bagay nangyari sa pamilya. Nawala ang tiwala nila sa Panginoon. Hindi sila mahirap para matakot pero nanaigang takot sa halip ng pananalig. Hindi sila mahirap. Ang takot po ay katumbas ng kawalan ng pananalig sa Diyos. Sabi nga po ng verse 21 ng chapter 1 ng Ruth, masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Wala silang dapat ikatakot pero nawala yung tiwala nila sa Panginoon. Nanaig yung takot sa halip ng pananalig. Anong sinasabi ng Bible para hindi tayo magkamali? Para mapabuting buhay natin. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Verse 6, siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. So, napakahalaga po ang pagtitiwala sa Diyos. Kapag nagtiwala po tayo sa Panginoon, ito po yung magiging daan para po tayo ay turuan ng tamang pasya. Sabi nga po ng verse 6, siya ang sangguniin at sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak. Tingnan niyo po yung word. Itutumpak means iwawasto sa lahat ng iyong lakad. Yung mga lakad na yun, yung desisyon. So kapag may tiwala ka sa Panginoon, sigurado maganda ang ibubunga sa ating buhay. Maganda yung desisyon na magagawa mo. Kaya lang itong pamilyang ito, that's why they made a big mistake sa kanilang buhay because they decide na wala si Lord, na hindi sinama si Lord. Nagdesisyon sila na umalis doon sa lupang pangako na ipinagkatiwala sa kanilang Panginoon. At sila'y nawala ng tiwala sa Diyos. Maling desisyon sa buhay ang mawala ng tiwala sa Panginoon sa kabila ng mahirap na sitwasyon na nararanasan natin. Mas maganda na magtiwala kaysa magduda sa kakayahan ng Panginoon. Yun po ang maganda. Mas maganda magtiwala. Kapag meron tayo pong nararanasang pangit na sitwasyon sa buhay, mas maganda magtiwala kaysa magduda. Sila po ganun ang nangyari. Imbis na magtiwala, nagduda sa pwedeng gawin ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Bakit tayo matatakot? Bakit tayo mawawala ng tiwala sa Panginoon? Kaya nga po mga kapatid, nagiging mali ang desisyon kapag nawawala ang tiwala. Magtiwala tayo sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, sa kabila ng mga nararanasang sitwasyon. Gaya po ngayon, may pandemic,
Dapat lubos po tayo magtiwala sa Panginoon kaysa magduda sa Kanyang pwedeng gawin. Makapangyarihan po ang Diyos. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang magduda. Dahil ang pananampalataya, sabi nga po, nakakapaglipat yan ng bundok. Ganon ang kakapangyarihan ng pananampalataya sa Panginoon. So mga kapatid, 3 bagay ang nagiging dahilan kaya tayo nakakapagpasya ng mali. Kapag hindi mo na sinasama si Lord, kapag umalis ka sa promised land, kapag nawala ang pananampalataya mo. Ngayon, paano tayo makakapagpasya ng tama sa buhay? Mga kapatid, hindi natin iiwan ito na mali. Itatama po natin. Kasi ang buhay, life is a full of decision making. Paano tayo makakapagpasya ng tama? Ito po ang nakalimutan ng pamilya. Una, para makapagpasya po tayo ng tama, begin with prayer. Umpisahan mo po sa panalangin. Ano man ang ipagpapasyan mo sa buhay mo, ano man ang didesisyonin mo sa buhay mo, begin with prayer. Simulan mo sa panalangin. Ito ang na-miss ng pamilya ni Elimelech. They decide to leave Bethlehem na hindi mo na sila nag-pray. Ang kanilang tiningnan, yung kanilang kasalukuyang kalagayan na mayroong taggutom, hindi sila sumangguni sa Panginoon. Kaya nga sabi po ng 1 Thessalonians 5:17-18, maging matyaga ka sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Ito ang hindi napansin talaga ng pamilya. Kung kailangan nating ipanalangin ang ating sitwasyon, kailangan din nating ipanalangin ang ating mga pinagpapasyan sa buhay. Para ituro tayo ng Panginoon sa tamang lakarin, sa tamang balakin. Dahil kung ano ang pagpapasyan natin ngayon, ito po yung ibubunga ng ating kinabukasan. Pangalawa, para makapagpasya po tayo ng tama, get into the Word of God. Dapat sumangguni ka sa salita ng Diyos. Dapat puntahan mo ang salita ng Diyos. Sabi po ng Psalms chapter 119 verse 105, Your word is a lamp for my feet and a light for my path. Sa Tagalog po sabi niya, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Kung may word of God, ang isang tao, may tanglaw siya sa kanyang buhay. Kaya pag magdidesisyon siya, mayroon siyang guide, mayroon siyang patnubay. No? Sabi nga po, kung may word of God ka, may tanglaw ka, may patnubay ka, may liwanag ang buhay mo. Yun po ang magaganap kapag tayo po ay laging pumupunta sa salita ng Diyos. Kapag ang buhay natin ay puno ng salita ng Diyos, may tanglaw ang buhay mo, guided ka sa lahat ng balakin mo, guided ka sa lahat ng plano mo, guided ka sa lahat ng desisyon mo. Ganun po kahalaga ang may salita ng Diyos. Ito po yung na-miss ulit ng pamilya ni Elimelech. Hindi sila pumunta sa Word of God, hindi sila pumunta sa prayer, hindi sila pumunta sa Word of God, kaya they made a wrong decision. They made a big mistake in their life, kaya nagbunga ito ng pangit. Kapatid, para hindi ka magkamali sa desisyon mo sa buhay, Word of God ang puntahan mo. Dahil tatanglawan tayo ng salita ng Diyos. Siguradong liliwanagan tayo ng salita ng Diyos. Sabi po ng Proverbs chapter 1 verse 4, mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabataay matuturuang magpasya ng tama. Ano po ang tinutukoy dyan? Ang tinutukoy po dyan ay salita ng Diyos. Ang sino mang babad, ang buhay sa Word of God, hindi siya magkakamali ng pasya sa buhay. Tingnan niyo po, ulitin ko po yung verse natin, Proverbs chapter 1 verse 4. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan. Ang Word of God, nakakapagbigay siya ng talino. Kahit wala kang karanasan, sabi niya, nabibigyan ka. At higit sa lahat, sabi niya,
at ang mga kabataan ay matuturuang magpasya ng tama. Makakapagbigay siya ng tamang direksyon. Yung Word of God, nakakapagbigay siya ng tamang direksyon sa buhay. Especially, minensyon niya dyan, kabataan. Kung ikaw, kabataan ka, kung lagi kang pumupunta sa Word of God, makakapagpasya ka ng tama sa buhay at magbubunga ito ng maganda sa iyong kinabukasan. Pero lahat ng tao na magdidesisyon siya na hindi niya sinasangguni sa salita ng Diyos, hindi siya pumupunta sa salita ng Diyos, hindi siya pumupunta sa prayer, tiyak po ang desisyon niya ay magiging mali at pangit ang kalalabasan ng desisyong ito. Pangatlo pong bagay para po makapagpasya tayo ng tama. Ito po yung huli. Seek godly counsel. Kailangan mong humanap ng mga Diyos na advisor sa buhay mo. Ito na naman po ang na-miss ng pamilya Elimelech. Yung pamilyang ito, wala silang inanap, hindi sila pumunta sa mga taong makakapag-advise sa kanila ng tama. Hindi nila pinuntahan, hindi sila gumawa ng paraan para kung ano man ang didesisyonin nila sa buhay nila ay may magpapaliwanag kung tama ba o mali. Kaya sabi po ng Proverbs 15:22, ang isang balak na mabilis ay di pakikinabangan, ngunit ang planong pinag-aaralan ay magtatagumpay. Without counsel, plans fail, but with many advisors, they succeed. Ang ganda po ng quotation na yan. Ang tao raw, na walang pinupuntaang mga advisor, mabibigo. Pero yung taong nagpupunta, may mga taong nag-advise sa kanya, ay magtatagumpay. Ganyan po kahalaga, mga kapatid. Kanino counsel ang lagi mong naririnig? Yun po ang tanong. Baka kung kani-kaninong counsel po tayo pumupunta na hindi naman makakapagturo, na hindi naman po makakapag-advise ng tama. Puntahan po natin yung mga godly counsel. Ano po sila? Mga pastors, mga leaders po ng simbahan, yung mga life group leaders natin, yung po yung mga godly counsel na ibinigay ng Panginoon sa atin para turuan tayo, para i-advise tayo ng tama. Ang mahirap lang po kung kani-kanino po tayo pumupunta. Mayroon pong ibinigay ang Panginoon sa atin. Hindi po aksidente na may pastor na nandyan sa tatabi mo. Hindi po aksidente na mayroong life group leader na sa buhay mo. Binigay sila ng Panginoon sa atin para mag-advise, para magbigay ng paalaalang maganda. Dahil lahat po ng mga godly counsel na yan, bibigyan po tayo ng mga makabuluhang advices. Hindi po tayo mabibigo, hindi po tayo mapapariwara sa mga godly counsel na yan. So mga kapatid, isa po sa mahalagang dapat pinag-iingatan ng isang tao ay ang pagpapasya sa buhay. Dahil kapag mali ang iyong desisyon, magbubunga ito ng pangit sa ating buhay. Kailan tayo nakakapag-decide ng mali? Kapag kapatid, hindi mo sinasama ang Panginoon sa buhay mo. Kapag umalis ka sa Panginoon, kapag nawala ang tiwala mo sa Diyos, doon tayo nakakapagpasya ng mali. Doon nagmumula ang pasyang mali. Pero, kung gusto mo kapatid, makakapagpasya ng tama dahil dito nakasalalay ang kinabukasan mo sa pagpapasya sa buhay mo. Kung gusto mong magpasya, makakapagpasya ng tama, begin with prayer. Simulan mong manalangin, kapatid. Bago ka magpasya, ipanalangin mo muna yung bagay na pinapangarap mo. Puntahan mo ang salita ng Diyos. Punta ka sa mga maka-Diyos na tao sa paligid mo. Doon ka humingi ng mga advices at tiyak mapapabuti ang buhay mo. Kapatid, sa oras na to,
Yamang narinig mo ang salita ng Panginoon. Alam mo ba kung bakit ito yung gusto niya sa'yo? Dahil ayaw kanyang magkamali. Dahil ayaw kanyang mapahamak. Kung kaya't tinuturuan tayo ng Diyos sa ganitong pamamaraan. Kapatid, sa oras na to, kung meron ka nang nadesisyonan na hindi mo kasama si Lord, na umalis ka, na parang nararamdaman mo na paalis ka na sa Panginoon, palayo ka na, parang nararamdaman mo na nawawala na yung pananampalataya mo, yung pananalig mo, yung pagtitiwala mo. Kapatid, it's time. Ito po yung tamang panahon para po hingin natin ang patnubay ng Panginoon sa buhay natin. Ito po yung tamang panahon para po tayo mapabuti. Isama natin si Lord sa buhay natin. Huwag kang iiwalay. Manalig ka. Ano man ang nararanasan mo ngayon sa buhay mo, manalig ka. Huwag kang magduda sa Lord. Huwag kang magduda sa Panginoon. Begin with prayer. Get into the Word of God and seek godly counsel. Yun po ang maganda mong gawin. Mga kapatid, sa oras na to, hiningi ko po sa iyo, hiningi ko na ikaw ay manalangin sa Panginoon. Samahan kita sa panalangin sa oras na to. Tayo po'y manalangin. Banal at dakila naming Diyos, minsan pa, salamat po sa iyo pong mga salita. Salamat po sa pag-ibig na iyo pong iniuukol sa amin. Sa salita mo, Panginoon, sa araw pong ito, na tinuruan po kami para hindi po kami magkamali. Dahil ang buhay na to, Panginoon, sa bawat minuto, oras, segundo, linggo, buwan at taon, ay puro pagdedesisyon, Panginoon. Lord, ang salita mo po sa araw pong ito ay magbibigay po sa amin, Lord, ng kaliwanagan, Panginoon, upang hindi po kami magkamali. Yun po ay palatandaan po ng iyong pagmamahal sa amin. Ayaw mo kaming magkamali. Ayaw mo po kaming, Lord, mapunta doon sa hindi tama, Panginoon. Bagkus, Lord, gusto mo po, Lord, na kami po'y mapabuti, Panginoon. So ay meron po ganito po, Panginoon. Meron kang salita, Panginoon, na inihahayag sa amin. Maraming salamat po. Pagpalain mo po, dakilang Diyos, ang iyo pong mga anak na nakinig po sa araw pong ito. Bless mo po sila. At Lord, tulungan mo po sila sa kanilang buhay na makapag-decide ng tama. Lord, dahil sa iyo, Panginoon, ikaw po ang Diyos na amin pong tatawagin lagi. Ikaw po ang Diyos na aming pagtitiwalaan sa lahat ng aming mga balakin at plano. Maraming salamat po. Muli, Panginoon, binabalik po namin sa inyo ang mataas na papuri, parangal at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, muli po, magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory. Salamat po.